Sa isang malayong lupain, na napapaligiran ng makakapal na kabubatan at desyerto na mga daanan, isang gawa-gawa na kwento ng mga halimaw ang umiral sa loob ng maraming siglo, naghihintay ng tamang sandali na bumangon. Sa dilim, patuloy pa rin silang nanunood, at ngayong gabi, masasaksihan mo ang isa sa mga pinakanakakatakot na kwentong naitala ng lupaing ito. Noong unang panahon, may isang batang babae na nagngangalang Dalia, maganda, bata, ngunit ang kanyang kapalaran ay hindi tulad ng kanyang pinangarap. Isang kasal na ang magaganap, ngunit hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa mga utang na hindi mabayaran ng kanyang pamilya. Dahil lamang sa habag ng isang ama, kinailangan niyang isakripisyo ang kanyang anak na babae. Sa lumang simbahan, sa madilim na ilaw mula sa lamparan ng langis, ang nobya na si Dalia ay nakatayong naghihintay, ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari, hindi siya makapasok sa seremonya ng kasal na ito. Bakit? Ang tanong nito ay nagpabahala sa puso ni Daniel, ang matalik na kaibigan ni Dalia. Naramdaman niyang may mali. Parang sa hangin sa paligid nila, may anino na naghihintay para lamunin ang huling pag-asa ni Dalia. Ang simbahan, ang mga tao ay balisa. Nag-zoom in ang shot kay Dalia na nakatayong mag-isa sa labas ng pinto, tila bumalot sa kanya ang malamlam na liwanag. Biglang tumunog ang kampana ng simbahan, tunog ng nagmamadaling yabag. Ang lahat ay naghihintay sa pagpapakita ni Dalia, ngunit habang ang lahat ay nakatingin sa kanya, isang nakakatakot na katotohanan ang unti-unting nahayag. Ang mga bulong sa dilim, ang mga pag-uusap na walang nangahas na isa publiko, lahat ay humantong sa isang hindi maikakailan na konklusyon. Si Dalia ay hindi ang ordinaryong batang babae na inaakala niya. Ang kasal na ito ay hindi lamang isang kaganapan sa pagitan ng isang ikakasal. Ito ay isang bitag na matagal nang naitayo, kung saan ang pag-ibig ay pinagsamantalahan, at ang lahat ay laro lamang ng madilim na puwersa. Sa likod ng mahaba at malasuplang buhok ni Dalia at maamong mga mata, mayroong isang kakilakilabot na lihim, isang lihim na hindi niya maitatago. Ito ay isang sinaunang linya ng dugo na naglalaman ng mga madilim na kapangyarihan na walang sinuman sa nayon ang nangahas na harapin. At kapag sumapit ang gabi, magigising ang manananggal, aswang, na manghuli ng mga mahihinang kaluluwang katulad niya. Si Dalia ay nakatayo pa rin, nakatingin sa mukha ni Daniel, hindi maitago ng kanyang mga mata ang kanyang takot. Isang madilim na anino ang bumungad sa kanyang likuran. Ang eksena ay pinutol kay Daniel. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at takot. Habang nagsisimulang gumuho ang kaalaman ni Dalia tungkol sa kanyang pamilya, isang masakit na tanong ang umaalingaw sa puso ni Daniel, magtagumpay kaya ang pag-ibig sa kapalaran? O ang kasamaan ba ang mananakop at dudurog sa lahat ng natitira? Magbabago ang lahat magpakailanman. Isang labanan hindi lamang sa mga halimaw na nilalang, kundi pati na rin sa posisyon at mga pagpipilian na dapat harapin ni Dalia. Maaari ba niyang makabisado ang sarili at tanggihan ang kapalaran na pinilit sa kanya ng kanyang pamilya? O magiging bahagi ba siya ng mga madilim na pagsasabuatan? At pagkatapos, bilang tanda na nalalapit na ang kamatayan at kalupitan, napagtanto ni na Daniel at Dalia na hindi lang ang manananggal ang nanghuhuli sa kanila. Ang puso ng tao ang pinakanakakatakot sa kwentong ito.
Ang eksena sa gabi, ang tunog ng pag-flap ng mga pakpak. Isang malabong figura ang kumikislap sa kadiliman. Kaya saan pupunta ang kwento ni Dahlia? At maililigtas ba ng pag-ibig ang lahat? O, sa kadiliman ng gubat, nagising ang mga mystical na nilalang, handang kaladkarin siya sa kailaliman. Subaybayan ang kwentong Angkan ng Manananggal, Lag Negros, kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at mga maiitim na nilalang sa misteryosong lupaing ito. Siguradong hindi mo maaalis ang tingin mo sa mga mangyayari. Isang liblib na tanawin ng nayon sa Negros, madilim na liwanag, tahimik na hangin. Huni ng mga ibon sa di kalayuan, mahinang umiihip ang hangin sa mga puno. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng papalubog na araw, isang sinaunang simbahan ang nakatayo sa gitna ng ngayon. Ang isang pulutong ay nagtitipon, ang kapaligiran ay tensyonado, ang tunog ng tawanan at daldalan ay mahinang naririnig. Malapit na ang kasal. Sa isang liblib na nayon, kung saan hindi maabot ng sikat ng araw at nakakakilabot ang mga kwento sa bawat henerasyon, isang kasal ang nagaganap. Ngunit hindi ito kasal ng pag-ibig. Ito ay isang kasal ng pagpili. Ang nobya ay si Dahlia, isang magandang babae, ngunit hindi dahil sa pag-ibig ay tumango siya bilang pagsang-ayon na magpakasal. Ang nobya na si Dahlia ay nakatayo sa silid. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang belo sa kasal. Ang kanyang mga mata ay malayo, malinaw na nakikipaglaban sa kanyang mga damdamin. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, tinitingnan ang kanyang refleksyon, hindi masaya ang kanyang mukha. Hindi akalain ni Dahlia na magpapakasal siya sa hindi niya mahal. Ang alam niya lang, kapag hindi siya pumayag, baon sa utang ang pamilya niya, wala nang babalikan. Habang ang mga taong nakapaligid sa kanya ay masaya, ang nobya ay nahaharap pa rin sa isang kahila-hilakbot na desisyon na walang sinuman sa kanyang panig. Relasyon sa pagitan ni Dahlia at kaibigan. Nakaupo sa sulok ang grupo ng mga kaibigan ni Daniel at Dahlia, sabik na pinag-uusapan ang kasal. Si Daniel, ang matalik na kaibigan ni Dahlia, ang tanging hindi nakadalo sa kasal. Daniel halatang inis. No way, this cannot happen. Dahlia does not deserve someone like him. Kaibigan isa, iling-iling, nag-aalinlangan. Ngunit anak siya ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa nayon. Ano pa bang pagpipilian ang mayroon si Dahlia? Daniel, nakasimangot, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ang pag-ibig ay hindi maaaring pilitin ng ganito. Walang sinuman ang may karapatang magdesisyon para kay Dahlia. She deserves a happier future. Kaibigan dalawa nagdududa. So what do we do now? Magsisimula na ang kasal, pero hindi pa dumarating si Dahlia. Things are not going well. Nakatingin sa bintana, ang daming tao, pero hindi pa rin nagpapakita si Dahlia. Ang kapaligiran ay nagiging tensyonado, ang pagkabalisa ay nagsisimulang kumalat. Narrator na may madilim na tono. Lalong nagiging tensyonado ang kasal ni Dahlia. Mula sa kanyang pinakamalapit na kaibigan hanggang kay Dahlia mismo, lahat ay nahaharap sa isang mahirap na pagpipilian. Si Daniel, ang tanging kaibigan na nakakaunawa sa kanya, ay nahihirapan sa loob. Ngunit ano ang maaari niyang gawin upang pigilan ang paunang natukoy na kapalaran? Ang psikolohikal na krisis ni Dahlia.
Ang simbahan kung saan inihahanda ang seremonya ng kasal. Tumutugtog ang tunog ng musika, lahat ng mata ay nakatuon sa malaking pinto kung saan papasok si Dahlia. Hindi pa siya nagpapakita. Sa bawat minutong lumilipas, nararamdaman ni Dahlia na tumataas ang kanyang takot. Makapasok ba siya sa kasalang ito? Kaya ba niyang tiisin ang sakit na makita ang lalaking hindi niya mahal na nakatayong naghihintay? At nang bumagsak ang katahimikan, tila hindi siya makagalaw. Dahlia sa silid, tumingin sa salamin sa huling pagkakataon bago lumabas. Huminga siya ng malalim, puno ng kawalan ng kakayahan ang kanyang mga mata. Ang susunod na kuha ay ang imahe ni Dahlia na papasok sa simbahan. Walang makikita sa kanyang mukha ang pagod at tensyon. Pumasok si Dahlia, ngunit walang kaligayahan sa kanyang puso. Isang hindi maipaliwanag na kalungkutan ang bumalot sa kanyang puso nang makita niya ang umaasang mga mukha ng mga taong nakapaligid sa kanya. Scene, Pari at Padre Dahlia. Scene sa simbahan, nakatayo ang pari sa harap ng altar, naghahanda para simulan ang seremonya ng kasal. Si Padre Dahlia ay nakatayo sa malapit, hindi maitago ng kanyang mga mata ang tensyon at kasiyahan sa pagpilit sa kanyang anak na babae sa ganitong sitwasyon. Pari, mahinahon ngunit matatag ang boses. Dahlia, handa ka na bang pakasalan ang lalaking ito sa kabila ng lahat ng pagsubok na haharapin mo? Padre Dahlia, nakatayo sa tabi niya, mahinang nagsasalita. Anak, ito ang pinakamagandang bagay para sa pamilya natin. Wala kang choice. Dahlia, nanginginig na pipilitan. I agree. Makikita sa mga mata ni Dahlia ang sakit, kaunting pag-asa na lang ang natitira sa kanyang puso. Ang pari, ang inakala ni Dahlia na magpoprotekta sa kanya, ay naging kalahok na sa pamimilit na ito. Ang kanyang ama, na dati niyang pinagkakatiwalaan, ay gumagawa ng hindi mapaniniwalaang mga desisyon nang hindi isinasaalang-alang ang mga kagustuhan ng kanyang anak na babae. At ngayon, sa dami ng tao, pakiramdam ni Dahlia ay nalilibing na siya sa sarili niyang buhay. Daniel, paninindigan. Huwag mong hayaang mangyari ito, Dahlia. Hindi ko siya hahayaang magdusa. Hindi siya bagay para ibigay sa iba. Magkatinginan ang pari at si Padre Dahlia, puno ng pagsuway ang kanilang mga mata. Tumigil ang eksena, tahimik ang espasyo, tanging ang tunog lamang ng tibok ng puso ni Dahlia sa kanyang dibdib. Sa mapagpasyang sandali na ito, nagpasya si Daniel na tumayo, hindi lamang para kay Dahlia, kundi para sa kanyang pinaniniwalaan. Ngunit mababago ba niya ang kapalaran na matagal nang nakaayos? At magkakaroon kaya ng lakas ng loob si Dahlia na harapin ang hinaharap? Nagsisimula ang eksena sa malalim na kagubatan sa gabi, umaambon ang paligid. Ang liwanag mula sa mahinang tanglaw ay hindi kayang tumagos sa dilim. Si Dahlia at Daniel ay tumatakbong palayo, humihinga ng malalim at pawis na pawis sa kanilang mga mukha. Hindi nila alam na sila ay sinusundan ng mga mahiwagang nilalang, tanging ang panganib ay nalalapit na. Gabi na at ang kagubatan ng Negros ay naging nakakatakot na tahimik. Ngunit ang katahimikang iyon ay mababaw lamang. Dahil sa dilim, isang bangungot ang naghihintay kina Dahlia at Daniel. Matapos makatakas sa seremonya ng kasal, wala silang ibang pagpipilian kundi ang tumakas sa nakakubling kamatayan. Hindi makapaniwala si Dahlia sa nangyayari.
Tahimik na sumusunod sa kanila ang mga misteryosong nilalang sa dilim, at ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay tila nagpapatagal sa banta ng mga aswang na nagtatagal sa buong kagubatan. Isang matangkad at kakaibang itim na anino ang lumilitaw sa likod ng sinaunang puno. Ang mga pakpak nito ay kumakapas ng malakas sa dilim. Lumingon si Dahlia, puno ng takot ang mukha niya. Hinawakan niya ang kamay ni Daniel, tumakbo ng mas mabilis. At pagkatapos, nang mapagtanto nilang hindi sila makakatakas, ang kadiliman ay biglang naging manananggal, isang nilalang ng gabi, na may nakakakilabot na hating katawan, dugo, at napakapangit na pakpak. Nangangaso sila at si Dahlia ang kanilang pakay. Ang hitsura ni Mang Abalos. Isang maliit, desyerto na bahay sa kabubatan. Si Mang Abalos, isang matandang albularyo, ay lumitaw mula sa makapal na ulap. Nakasuot siya ng sinaunang balabal, may hawak na tungkod sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay minarkahan ng mga bakas ng panahon at karanasan. Tumingin siya kay Dahlia at Daniel ng matalas na mata. Mang Abalos, sa mahinang boses, parang alam niya ang lahat. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. At hindi lahat ng bagay ay kayang talunin ng lakas. Ang manananggal ay hindi mo kayang harapin gamit ang iyong mga kamay. Daniel, nagulat at nag-aalala. Mananggal? Ang nakita natin ay hindi tao. Paano natin sila lalabanan? Mang Abalos, katahimikan, ang mga mata ay nakatutok kay Daniel. Si Mananggal ay bahagi ng angkan ng mga aswang. Ang mga nilalang na ito, na ipinanganak mula sa kadiliman, ay umiral sa loob ng maraming siglo. Hindi lahat ay nakakakita sa kanila, ngunit sila ay laging naroroon, naghihintay lamang sa mga taong tulad ni Dahlia na magpatuloy sa kanilang walang kamatayang buhay. Inabot ni Mang Abalos ang isang maliit na bag na bahagyang inalo. Isang malabong asul na usok ang bumangon mula rito. Ikinuwento ni Mang Abalos kina Daniel at Dahlia ang mga nakakakilabot na kwento ng angkan ng manananggal, mga halimaw na ipinanganak mula sa puot at kadiliman. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay kapag isiniwalat niya kung paano sila haharapin at ang presyo na kailangan nilang bayaran. The first encounter with Manananggal. Lumitaw ang anino ng manananggal sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga pakpak nito ay pumapagaspas sa hangin. Umalinggaw ang nakakatakot na iyak sa madilim na kabubatan. At pagkatapos, parang on cue, inatake sila. Nagmistulang multo ang manananggal sa gabi, lumawak ang mga pakpak, nahati ang katawan sa dalawa, at umaagos ang dugo sa kakaibang sugat nito. Nagsimula ang isang hindi maiiwasang labanan. Hawak ni Daniel ang isang kahoy na espada, malakas itong inihampas sa manananggal, ngunit mabilis itong naiwasan ng halimaw. Nataranta si Dahlia, ngunit nakatayo pa rin, hindi makatakas. Daniel sumisigaw. Tumakbo ka, Dahlia. Pipigilan ko. Ginamit ni Daniel ang kanyang katusuhan para akitin ang manananggal sa isang bitag na itinuro sa kanya ni Mang Abalos. Habang sumusugod ang halimaw, malakas na nilaslas ni Daniel. Ngunit hindi sa dugo ang katawan, kundi sa sira nitong katawan, dahilan upang mapasigaw ang halimaw sa sakit. Isang malakas na slash mula kay Daniel, ngunit hindi ang katapusan. Hindi pa patay si Manananggal. Sa madugong paghaharap na ito, walang sinuman ang makakaalam ng mga panganib na kanilang kakaharapin. Ang bawat pag-atake ng nilalang na ito ay isang hamon sa buhay. Paggalugad sa Aswang Clan. Isang madilim na gabi sa bahay ni Mang Abalos,
ang malamlam na liwanag mula sa lamparan ng langis ay sumilay sa kanyang mabagsik na mukha. Mang Abalos sa malalim na boses. Dahlia, hindi mo alam. Ang iyong angkan, ang iyong pamilya, ay nahuli sa puyo ng aswang sa loob ng maraming henerasyon. Bawat henerasyon, lagi silang nagbabayad ng kani-kanilang buhay, hindi nakakatakas. Ang iyong ama ay hinila sa puwersang ito. Dahlia, nagulat, nakatingin kay Mang Abalos. Ang tatay ko. Pero wala siyang sinabi sa akin. Mang Abalos, nagbubuntong hininga, malungkot ang mga mata. Ang aking ama ay 1 pound lamang sa larong ito. Siya ay nasasangkot sa mga sikretong hindi niya matatakasan habang buhay. At ako ang kabayaran. Nakatingin sa ibaba si Dahlia, pakiramdam na parang naguguho ang lahat sa buhay niya. Si Daniel ay nakatayo sa tabi niya, naramdaman ang kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata. At kaya, sa isang tahimik na gabi, napagtanto ni Dahlia at Daniel na ang kanilang labanan ay hindi lamang sa manananggal, kundi pati na rin sa sariling pamilya at kapalaran ni Dahlia. Nabubunyag na ang mga lihim na itinago sa maraming henerasyon at dapat nilang harapin kung gusto nilang mabuhay. Si Dahlia at Daniel ay nakatayo sa dilim, nakatingin sa malalim na kabubatan, kung saan alam nilang may panganib pa rin. Magkaroon kaya ng lakas si Dahlia para labanan ang kapalaran na hinabi sa mga henerasyon. Nagsisimula ang eksena sa gabi, sa gitna ng kabubatan. Nakaupo sina Dahlia at Daniel sa tabi ng isang maliit na apoy. Nagpapahinga sila pagkatapos ng mahabang araw na pagtakbo. Ang liwanag ng apoy ay naglalagay ng mga anino sa kanilang mga mukha. Hindi pa rin nawawala ang putok na may tanging tunog ng hangin at mga insekto. Si Dahlia ay nakatingin sa apoy, na tila malalim ang iniisip. Umupo si Daniel sa tabi niya, na nararamdaman ang kanyang pagkabalisa. Sa mahirap na paglalakbay na ito, sa dilim ng kagubatan, at sa mga panganib na bumabalot sa kanyang paligid, mas lumalim ang relasyon ni Dahlia at Daniel. Higit pa sila sa mga kaibigan, higit pa sa mga kasama sa paglaban sa kasamaan. Sa mga sandaling tila wala ng pag-asa, nagsisimula silang ibahagi ang pinakamalalim na sikreto sa kanilang mga puso. Tumingin si Daniel sa mga mata ni Dahlia. Ang kanyang mga mata ay sinsero, ngunit nag-aalangan pa rin. Daniel, nag-aalangan, nakatingin kay Dahlia. Dahlia, you don't have to say it, pero gusto kong malaman bakit mo kinansela ang kasal na yon. Pwede mo bang sabihin sa akin? Dahlia, na may malungkot na mga mata, tumatango. It was a choice I didn't want. I cannot live life like that. I didn't love him, but I am forced. In the family. I don't want to disappoint them. But then realized, living without freedom, without love, what's the point of living? Noon lang ako malaya na maging master ng sarili kong buhay, pakiramdam ko kaya ko pang mabuhay. Nakinig si Daniel, ang kanyang mga mata ngayon ay hindi lamang nagpapakita ng pakikiramay, kundi pati na rin ang pag-ibig na nagsimulang magminas. Ang mga salita ni Dahlia ay tila nagbukas ng isang pinto, na nagpaunawa kay Daniel na ang pagmamahal na mayroon siya para sa kanya ay higit pa sa pagkakaibigan. Ang kanyang nararamdaman ngayon ay hindi lamang proteksyon, kundi isang malalim, matinding pagmamahal na hindi niya maitago. Ngunit sa kalagitnaan yon, umihip ang malakas na hangin, dahilan upang iangat ni Dahlia ang kanyang ulo, at nagtama ang kanyang mga mata kay Daniel, isang tingin na hindi masabi ni isa sa kanila sa salita. Mabangis na pagtugis sa kabubatan. Mabilis ang galaw, malakas na hangin, nagmamadaling yapak.
Nagtataka sina Dahlia at Daniel. Mabilis na sinusundan sila ng mga madilim na anino. Mahina ang liwanag mula sa tanglaw, nataranta ang kanilang mga mata nang mapagtantong sila ay hinahabol ng manananggal. Umaalingaw ang tunog ng mga pakpak mula sa itaas, na lumilikha ng pakiramdam ng walang takas. Habang ang damdamin ni Daniel at Dahlia ay nagsimulang mamulaklak, ang kanilang buhay ay naging mas mapahamak kaysa dati. Ang manananggal, nakakakilabot na mga nilalang ay nagkukubli, at sa pagkakataong ito ay hindi na sila nagpapatawad. Sila ay nagmula sa kadiliman, binabantayan ang kanilang bawat kilos, hindi nagbibigay sa kanila ng isang sandali ng kapayapaan. Ang manananggal ay lumilitaw mula sa langit, ang kanilang mga pakpak ay naglilipad, lumilipad sa mga puno, ang kanilang mga mapupulang mata ay nakatitig ng diretsyo kina Daniel at Dahlia. Mabilis na tumakbo ang dalawa sa kabubatan, ngunit tila nilalamon sila ng dilim. Ang tunog ng mga pakpak ay unti-unting lumalapit. Dahlia, hinihingal, lumilingon sa likod. Sila parating na naman. Walang takas, Daniel. Daniel, determinado, sumisigaw. Hindi. Poprotektahan kita. Takbo. Tatakbo sina Dahlia at Daniel sa mga makakapal na palumpong, ngunit papalapit ang mga inday na nagpapalakpakan, na nagpapakita ng kakilakilabot na pagtugis ng manananggal. Ang isa sa kanila ay lumusot mula sa itaas, na tinamaan si Daniel. Bumagal ang eksena habang ginagamit ni Daniel ang kanyang kahoy na espada upang lumaban, na lumikha ng malakas na tunog ng sagupaan. Alam nila na walang oras para mag-isip kundi lumaban at tumakbo. Bawat hakbang, bawat hininga ay isang bagay ng kaligtasan. Ang mga mahiwagang nilalang na ito ay hindi madaling sumuko, at dapat gamitin ni Daniel ang lahat ng itinuro sa kanya ni Mang Abalos para harapin sila. Pagkawala at sakripisyo. Ang kaibigan ni Daniel na si Jello ay inatake ng manananggal. Bumuhos ang dugo mula sa kaibigan, at sa isang segundo, isinakripisyo ni Jello ang sarili para protektahan sina Dahlia at Daniel. Hindi lamang inalis ng digmaan ang kalayaan, ngunit ninakaw din ang mga mahal sa buhay. Si Jello, isa sa matalik na kaibigan ni Daniel, ay nagsakripisyo ng sarili sa digmaan kasama ang manananggal para protektahan sina Daniel at Dahlia. Ang pagkamatay ni Jello ay parang isang pagkabigla na nagpaunawa kay Daniel ng isang mahalagang bagay sa digmaang ito, hindi lamang mga halimaw, kundi pati na rin ang presyo ng buhay. Lumuhod si Daniel sa tabi ng katawan ni Jello, puno ng sakit at kawalan ng magawa ang kanyang mga mata. Tumayo si Dahlia sa tabi niya, tumutulo ang mga luha. Sa sandaling ito, napagtanto nila ang kalupitan ng mundong kanilang ginagalawan. Daniel, umiiyak, nabulunan ng boses. Hindi. Hindi yon. Jello, bakit ikaw? Bakit hindi ako? Ang pagkamatay ni Jello ay hindi lamang pagkawala ng isang kaibigan, kundi isang masakit na paalala ng karupukan ng buhay. Ngunit para kay Daniel, ang determinasyon na protektahan si Dahlia ay naging mas malakas kaysa dati. Hindi na niya hahayaang masaktan pa siya ng kahit na sino. Tumayo si Daniel, determinadong tingnan si Dahlia sa mga mata. Daniel, nagpapasya. Hindi mo na kailangang mag-alala, Dahlia. Hindi ko hahayaang masaktan ka ng kahit sino. Magkasama tayong lalaban hanggang sa huli. Sa sakit ng pagkawala, ngunit sa isang malakas at hindi matitinag na pag-ibig, ipinagpatuloy ni Daniel at Dahlia ang kanilang mapanganib na paglalakbay sa unahan. Nawalan sila ng kaibigan,
ngunit hindi nila hahayaang manalo ang mga halimaw na ito. Matagal pa ang laban nila. The final battle with Manananggal. Nagsisimula ang eksena sa gabi, ang maputlang liwanag ng buwan na sumisikat sa ilang kabubatan. Nakatayo sa dilim sina Daniel at Dalia, determinado ang mga mata, may hawak na sandata, handang-handa para sa isang buhay o kamatayang labanan. Binalak nilang salakayin ang pamilya Manananggal, ang mga nilalang na alam nilang nagkukubli ngayon na gustong wakasan ang kanilang buhay. Sa wakas, dumating na ang sandali para kina Daniel at Dalia na harapin ang kasamaan. Pagkatapos ng maraming araw ng pagtakbo, nagpasya silang tumayo at lumaban, hindi lamang para sa kanilang sariling kaligtasan, kundi pati na rin upang wakasan ang mga madilim na araw na dinanas ng pamilya ni Dalia. Hindi madaling talunin ang Manananggal. At ngayon, lahat ng sakripisyo, lahat ng determinasyon, lahat ng pagmamahal ay masusubok sa labang ito. Dumadaan sina Daniel at Dalia sa mga makakapal na puno, papalapit sila sa lugar na sinisilungan ng pamilya Manananggal. Long shot, kasunod ng kanilang tensyonado na mga hakbang. Dalia, mahinang boses, nag-aalala. Daniel, hindi ko alam kung kakayanin natin. Daniel, determinado, nakatingin sa kanya. We have to do it, Dalia. Walang makakapagpabago sa kanilang kapalaran, kundi ang sarili nila. Ang madugong paghaharap ng grupo ni Daniel at ng Manananggal. Umalingaw sa madilim na gabi ang nagsasalpukan na tunog ng mga sandata, hiyawan, at malamulto na pagpapapakpak ng mga pakpak. Sumiklab ang madugong labanan sa pagitan ng grupo ni Daniel at ng Manananggal. Ang bawat pag-atake ay isang buhay, bawat pagkakamali ay isang malapit na kamatayan. Ginamit ng Manananggal ang kanilang kakayahang mag-clone at ang kanilang lakas sa pag-atake na napakabilis ng kidlat na naging sanhi ng pagkagulo ng lahat. Hindi natakot si Daniel, buong lakas siyang lumaban para protektahan si Dalia, ngunit sa labanang ito, hindi lang halimaw ang kailangan nilang harapin, kundi kailangan din nilang harapin ang masakit na katotohanan tungkol sa pamilya ni Dalia, tungkol sa angkan ng aswang na hindi niya gustong malaman. Ang pagpapakita ni Padre Dalia. Si Padre Dalia na nakatayo sa malayo habang nanonood ng labanan. Nagpakita siya mula sa kadiliman, ang kanyang mukha ay malamig at walang emosyon. Si Padre Dalia, ang laging inaasam ni Dalia na magpoprotekta sa kanya, siya na ngayon ang nasa likod ng madilim na anino ng pamilya Manananggal. At pagkatapos, nangyari ang hindi gustong harapin ni Dalia. Ang kanyang ama, na dati niyang sinasamba, ay hindi na siya ang ama na inaasahan niya. Siya ay bahagi ng angkan ng aswang, ang nagdulot ng paghihirap sa kanyang buong pamilya. Sa madilim na gabing ito, nagpasya siyang isakripisyo si Dalia para mapanatili ang kapangyarihan, para mapanatili ang malupit na bloodline na pinili niya. Si Padre Dalia ay nakatayo sa isang burol, ang kanyang mga mata ay malamig na nakatingin sa ibaba. Hinawakan niya ang isang stake. Itinuro si Dalia, ang kanyang mga mata ay walang anumang pakiramdam ng pagmamahal. Padre Dalia, malamig na ugali. Dalia, hindi ka makakatakas sa iyong kapalaran. Ang dugo mo ay namana sa iyong lolo't lola, at ngayon ay kailangan mong panatilihin ang kapangyarihang ito. Ginawa ko ito para sa pamilya, para sa ating kinabukasan.
Dahlia nanginginig na bigo. Par bakit? Bakit ako? Ayoko ng ganito. Hindi makapaniwala si Dahlia sa kanyang narinig. Ang ama na akala niya ay magpoprotekta sa kanya, siya na ngayon ang gustong sirain siya. Ang pakiramdam ng pagtataksil, ang sakit na pumutok sa kanyang puso, ay nagparamdam kay Dahlia na parang gumuho ang buong mundo. Sakripisyo at tunay na pagmamahal. Ang larangan ng digmaan ay nagpapatuloy sa walang humpay na pag-atake ng mga manananggal. Si Daniel ay nakatayo sa harap ni Dahlia, determinadong protektahan siya sa lahat ng bagay. Napagtanto niya na siya lamang ang makakatulong kay Dahlia na makatakas sa kapalarang ito. Sa sandaling ito, alam ni Daniel na ang buhay ni Dahlia, ang kanyang kalayaan, ay nakasalalay sa kanyang desisyon. Hindi niya hahayaang kunin ng kanyang ama o anumang masamang nilalang ang babaeng mahal niya. Kaharap ni Daniel ang isang higanteng manananggal, gamit ang lahat ng sandata at pakulo na itinuro sa kanya ni Mang Abalos. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto niya na kailangan niyang isakripisyo ang sarili para makatakas si Dahlia. Daniel sumisigaw ng malakas, determinado. Dahlia, kailangan mong tumakbo. Huwag kang mag-alala sa akin. Ipaglalaban ko ito hanggang sa wala na. Taglay ang tunay na pagmamahal sa kanyang puso. Isinakripisyo ni Daniel ang kanyang sarili para protektahan si Dahlia. Sa sandaling iyon, nalampasan ng pagmamahal niya ang lahat ng hamon, walang makakapigil sa kanya. Buhay ang kabayaran ng sakripisyo, ngunit ang pag-ibig ni Daniel ang tanging bagay na kayang pagtagumpayan ang lahat. Si Daniel ay nasaksak, duguan, ngunit siya ay nakatayo pa rin ng malakas. Tumakbo si Dahlia sa kanya, nakatingin sa kanyang mga mata ng may sakit at determinasyon. Sa huling sandali, alam ni Daniel na ginawa niya ang tama. Hindi na kailangang mamuhay sa takot si Dahlia, at makakayanan na niyang mamuhay ng malaya. Hindi na kailangang pasanin ang kasamaan ng kanyang pamilya. Ang pag-ibig na mayroon siya para sa kanya ay hindi magkupas, at iyon ang tanging bagay na maibibigay niya sa kanya. Tumayo si Dahlia sa harapan ng kanyang ama, sa wakas ay nagpasya na huwag magpatuloy sa madilim na landas na iyon. Kahit na nawala sa kanya si Daniel, nanindigan pa rin siya, naghahanda para sa hinaharap. Matapos ang lahat ng mga sakripisyo, hindi na si Dahlia ang mahina, natatakot na babae sa sapilitang kasal. Siya ay isang mandirigma, isang babaeng nakatagpo ng tunay na pag-ibig. Nagsisimula ang eksena sa kabubatan pagkatapos ng labanan, ang mga katawan ng manananggal ay nakahandusay. Madilim at malabo ang tanawin, ngunit ang liwanag ay nagsimulang kumurap sa mga dahon. Si Dahlia ay nakatayong mag-isa sa mga guho, ang kanyang katawan ay pagod ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Si Daniel ay nakatayo sa tabi niya, malubhang nasugatan ngunit buhay pa rin. Parehong nakatingin sa unahan, kung saan ang liwanag ay kumikislap sa ulap. Matapos ang maraming araw ng pakikipaglaban, sa wakas ay nawasak ang kasamaan. Natalo na ang mga huling manananggal. Ngunit ang presyo ay naging mataas. Daniel, ang bayaning minahal ni Dahlia, ang lumaban hanggang sa huling patak ng dugo, ngayon ay wala ng sapat na lakas para tumayo. Pero at least nanalo sila. Hindi na kailangang mabuhay sa takot si Dahlia,
hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga anino ng nakaraan. Ngunit ang pagkawala ay palaging naroroon. Si Daniel ay nakatayo sa tabi niya, pagod at puno ng sakit, ngunit iniangat pa rin ang kanyang ulo upang tumingin sa harap. Tinulungan ni Dalia si Daniel na tumayo, parehong nakasandal sa isa't isa, nakatingin sa daan palabas ng kabubatan, ang landas patungo sa kalayaang ipinaglaban nila. Sa wakas, nagawa na nila. Tinalo ni Dalia at Daniel hindi lamang ang mga halimaw, kundi pati na rin ang kanilang mga sarili. Nakatakas na sila sa dilim ng nakaraan at pumasok sa mas maliwanag na kinabukasan, kung saan wala ng takot, wala ng anino ng pamilya aswang. Nagsimula ng bagong buhay si Dalia. Nagsimula ng bagong buhay sina Dalia at Daniel. Simple lang ang mga bahay, ngunit payapa at sariwa ang hangin. Si Dalia ay naghahalaman, nakangiti habang pinagmamasdan ang mga halaman na nagsisimulang mamukadkad. Ang shot ay hindi pa rin ang mainit na liwanag na sumisikat sa balat ni Dalia. Sa gitna ng isang buhay na puno ng kawalan ng katiyakan, sa wakas ay nakahanap si Dalia ng isang mapayapang lugar para sa kanyang sarili. Isang buhay na hindi na kailangang magtiis sa pang-aapi ng kanyang pamilya, nang hindi kinakailangang matakot sa mga mystical na nilalang o madilim na lihim. Nakaramdam siya ng kalayaan sa bawat hakbang, sa bawat paghinga. Sa bawat araw na lumilipas, napagtanto ni Dalia na ang kanyang buhay ay hindi na isang kabayaran para sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Kaya niyang kontrolin ang kanyang buhay, malayang pumili ng landas na gusto niyang tahakin. Nakatayo si Dalia sa tuktok ng burol, nakatingin sa malayo sa abot tanaw. Ang ganda ng tanawin, puno ng pangako. Iniunat niya ang kanyang kamay, naramdaman ang banayad na simoy ng hangin. Sa lahat ng sakripisyo at pagkalugi na nagdaan, natagpuan na ngayon ni Dalia ang isang napakagandang kalayaan. Isang kalayaan na hindi ibinigay ng iba, ngunit nakuha ng kanyang sarili. Isang bagong buhay, kung saan wala ng kadiliman, tanging maliwanag na mga araw, puno ng pag-asa. Daniel at Dalia magkasamang magsisimula ng bagong buhay. Magkasamang nakaupo sina Daniel at Dalia sa ilalim ng puno, nakatingin sa paglubog ng araw. Payapa ang kapaligiran, puno ng romansa. Si Daniel, sa kabila ng kanyang mga sugat, ay malumanay na ngumiti habang nakatingin kay Dalia. Tumingin si Dalia sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Bagamat nagbago ang mundo sa kanilang paligid, bagamat sariwa pa rin sa kanilang alaala ang kanilang nakaraan, ngayon ay maaaring tahakin ni Daniel at Dalia ang kanilang sariling landas. Hindi na sila natatakot, hindi na nag-aalala sa mangyayari. Nagkaroon sila ng isa't isa, at iyon ang pinakamahalagang bagay. Hinawakan ni Dalia ang kamay ni Daniel, nagtama ang kanilang mga mata, hindi kailangan ng salita, nararamdaman lang ang tunay na pagmamahal nila sa isa't isa. Sa tunay na pag-ibig, sa walang humpay na sakripisyo, pinasok ni Daniel at Dalia ang bagong buhay na nararapat sa kanila. Ang buhay na ito ay wala na ang anino ng nakaraan, wala na ang mga halimaw mula sa kanilang pamilya o ang masasamang sumpa. Silang dalawa magkasama, bumuo ng bagong kinabukasan. Daniel, nakangiti, nakatingin kay Dalia. Hindi mo na kailangang matakot. Mabubuhay tayo para sa ating sarili, para sa ating kinabukasan. Dalia, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Daniel, puno ng pagmamahal ang mga mata.
At palagi kitang makakasama, gaano man ang pagbabago ng mundo. Pagtatapos, pag-ibig at kalayaan. Magkasamang naglalakad sina Daniel at Dalia sa trail. Unti-unting sumisikat ang liwanag ng bukang liwayway sa mga puno. Magkasama silang naglalakad, hindi lumilingon, hindi tumitingin sa nakaraan. Mayroon lamang ang kasalukuyan at ang hinaharap sa hinaharap. Walang nagtatagal, ngunit may mga sandali, alaala, at damdamin na lagi nating dinadala sa ating mga puso. Sina Dalia at Daniel ay dumaan sa mahabang paglalakbay, puno ng mga paghihirap at hamon. Ngunit sa huli, natagpuan nila ang isa't isa, at higit sa lahat, natagpuan nila ang kalayaang nararapat sa kanila. Isang buhay na walang pag-aalala, walang takot, tanging pag-ibig at pag-asa. Larawan ni Daniel at Dalia na naglalakad, magkahawak kamay, ang sikat ng araw na tumatanglaw sa daan. Sama-sama silang bumuo ng bagong kinabukasan, walang anino ng nakaraan, tanging pag-ibig at kalayaan. At sa mundong ito, kung saan minsang natakpan ng kadiliman, ang tunay na pag-ibig ay nagbigay liwanag sa isang bagong landas na humahantong sa kanila sa isang magandang kinabukasan. Iyan ang kwento ni Dalia at Daniel, isang kwento ng pag-ibig, sakripisyo at tunay na pagpapalaya.